Attack on Titan. Ano ba yun? Ano yun, di ba? LB Gaming. O, coach daw to, si Mikasa ng LB Gaming. Akalain mo? Coach siya ng CD. LG. Ayun. Boss Denki, kantahin mo naman yung Thinking Out Loud. Di ko nga alam yung Thinking Out Loud eh. Oh, hindi ko nga talaga alam. Yun ba yun yung gano'n? Maybe Sunday! Reserve time. Basta yun. Wala akong alam sa mga bagong kanta. Kuwawa naman ng Kuya Denki ninyo. Alam nyo ba yung salitang Denki sa Japan ay galing at ibig sabihin ito ay kuryente? Back to you guys. Okay Okay to Okay to Yo, si Revolutionary 10_03. Alam mo totoo yan. Ang ibig sabihin nga ng Denki ay kuryente. Hindi lang kuryente, kundi ilaw din. Oo. Dire team ban. Denki, oo. Pero yung pangalan ko, hindi ko dun kinuha. Pinagsama ko lang talaga yung pangalan ko at saka ng girlfriend ko. Tapos naisip ko, ay pwede. Ano? Ayong sabihin. Yun nga, misteryo nga yun kasi maraming humuhula. Kay Rai. Boss, Denki naman sabi mo sa casting ni Cyclops, aba magtropa kami niyan. Okay lang. Si Cyclops. Pero isipin mo naman yung crime rate noong panahon ni Marcos sa ngayon, malamang martial law. 'Di ba? Bawal ka nga magkaroon ng armas eh. Tatay ko nga may tsako, kinumpis ka. Tsako na lang 'yun ha. Kaya ganoon talaga, guys. O pipili kayo, totalitarian o authoritarian. Anyway, wag tayo diyan. Ba't tayo Reserve time. Tinder. Wala akong nagkatag. Hindi ko nga alam yung ganyan. Di ba, tinanong ko nga sa'yo kung ano yung Tinder? Ayun, sa audience daw, meron ba diyang nagti-Tinder? Kamusta daw yung experience sa Tinder? Ulit walang spoiler mananapak ako ng spoiler. Ayun. Boss Denki, bakit hindi po ba kayo pwede mag-cast yung walang delay? Kasi ganito yan. Isang araw. Hindi, basta, complicated matters. Don't worry, nag-work na kami para doon. Kinakausap namin yung dapat kausapin. Kaso hindi kami pinapansin. Snub! Na-snub. Ayan. Pasensya na guys. Alam mo, gusto ko rin mag-cast ng walang delay pero wala tayong magagawa dyan. Diba? Boss Denki, prediction mo dito. Ako, kasi, sorry sa Gigabyte Mineski, pero nakita ko na kasi yung dalawang team na sigurado ako. Hindi naman sigurado, pero high chance na masisiro to sila. At hindi ko ina-expect na yun yung sa kanina. BG, feeling ko mawa 1-1 nila eh. Ang ina-expect kong ang magsisiro to sa kanila is yung itong CDEC kasi number 1. Tapos yung eHome. 10 seconds remaining. Yan. Pero wag naman sana. I think 1-1 is tawag dyan, not too shabby na kapag na 1-1 ng Mineski. Pero let's not delve into that. Binan ng CDEC ang favorite support ng Mineski ngayon, Vengeful Spirit at saka itong Naga Siren. Talagang favorite ba ng mga Chinese? Oo, tapos naman binan naman nasa si Call Me Maybe dito. Ayun! Tinanggal po ang Brewmaster ni Call Me Maybe. And ibaban ko talaga to. Kung spoil to. Yari ka sa akin baban kita. 5 seconds remaining. Mubot, asan ka na mubot? Mubot, hoy. May baban tayo. Huwag nyo i-spoil. Alam namin, magagaling na kayo. Ang galing nyo alam nyo yung mangyayari. Dito, nag-enjoy kami. Pero yun, dahil totoo nga, na Ogre ang pipiliin ni patay ka sa akin. Mubot. Mubot. Roger that. Juggernaut. Dire team pick. Radiant team pick. Seryoso nilagay ko na kay Mubot yung mga spoiler makikik ka. Ayan, kaya tinanggal ko na pinainano ko na kay Mubot. GG. Ayan, pero anyway mga kaibigan, po tayo sa laro. Ang ganda ng ban ng Mineski dito. Gusto ko itong ginawa nila. Tinanggal nila yung isa sa mga favorite hero nito ni Maybe na si Brewmaster. Tapos Batrider para lang sigurado. Reserve time.
Ayan. At teka lang. Boss Denki, andyan ba si Boss Lon? Pakis daw, sabi ni Raven Radiant Grace Santos. team Umuwi na ata ban. si Boss Lon. Kakatapos lang niya, galing siya sa kabilang office. Anyway, Juggernaut, Skyrath Mage para sa CDEC. And Ogre Magi, Troll Warlord. Para dito sa Gigabyte Mineski. Naku po, ito na. Ogre ni Dire team Jules. ban. Alam na this. Ayan. Oy, seryoso to Huwag kayo mag-spoil. Kasi nawawala 10 yung momentum ng seconds mga ng mga nanonood at saka ng caster. Malamang kahit sino Radiant naman team ban. kapag ka, bigla kang i-spoil. Ang sarap ng abang. So, dito sa Beyond the Schedule, okay? Ogre Troll. Medyo weirdo. Kasi pareho sila ng gustong mangyari. Meron siyang meron siyang Bloodlust, tapos 10 meron siyang seconds Happy remaining. Birthday Battle Trance. Pero ang dito, ang nakikita kong gagagalawan 5 ng seconds ng Gigabyte remaining. Mineski is mag-i-split push sila. Marami pang marami pang hindi gumagawa nito, pero 5 Tiny Wisp seconds Troll Warlord, remaining. medyo happy birthday 'yon. Ubus lahat. Oo. Maha-happy Dire birthday yung team kalaban. ban. Boss Denki, ano mangyayari kung matatalo Mineski? Babalikan yung ikot ng mundo, babagsak yung ekonomiya ng Pilipinas. Tapos mag-release si Justin Bieber ng bagong album. Kaya kailangang manalo ng 10 Mineski. seconds remaining. Ayan, Boss Denki. 5 seconds remaining. Pabati naman dito sa Rome Sir Badiola Sprite, always present. Maraming Reserve salamat. Pero time. mamaya na tayo dyan. Morphling Tidehunter ban for Gigabyte Mineski, nag-iisip. And si Dick, banning Ancient Apparition, okay. Bakit? Ogre Apa? Bakit? Nangangamoy sustain ba ang si Dick dito? Bakit ganun ang Chinese? Mahilig sila sa 5-man push strat. Kasi removing Ancient Apparition, you are taking out the possibility of removing your sustain. Sa bagay kasi may Juggernaut na sila eh. Kaya malamang proactive counter yung Ancient Apparition sa planong healing ward ng CDEC. Alam na this. Boss na kinabouch mo na ba ako? Hehe, bot. Bot, hindi pa eh. Pero kasi wala dito yung manager. Pero wag kang mag-alala. Sumali kayo ng klase, hanap ka ng team mo. Uy, tinanggal si Broodmother. Dire team Pwede pick. rin, Actually, pwedeng mag-brood mamang dito. Ang Mineski. But I haven't seen Yamaguchi actually using Broodmother yet. But in the case that Mineski would actually opt for a Broodmother, I am thinking some rotations gonna be made. Bumoto ako kahapon sa HCT kahapon kasi sabi ko ayaw ko masaya yung item ko pero dito todo pusta. Pinusta ko GF ko sa inyo Mineski. Tol! Radiant team pick. Wag naman ganun. Oh, pero depende baka naman yung girlfriend mo na yan, 'di ba? Waifu. Yan, parang yung dati nabasa ko yun eh. How did you get your girlfriend? May sumagot tawag diyan, right click save image as. Yan yung maganda. Okay, Yan, yung iba chloroform daw. Pero wag natin yung pag-usapan mga kaibigan. Clockwork para sa CDEC. Sabay axe naman for Gigabyte Mineski. Aba, ito natuto na yung Mineski eh. Sabi nila, ang taas ng turnout natin kay axe. 10 seconds At mukhang itong axe ni Yamaguchi talagang gumagana. Talagang 5 axe seconds gonna give remaining. to you. Hindi, buti na lang hindi. Yun yung talk dirty to me, di ko alam eh. Reserve time. Ayan, pero nilabas naman po ang Shadow Pin ni Jules. Radiant team pick. So, Shadow SF maybe to? Si Jules? Okay. Boss Denki, ba't maganda boss? Nagdi-DJ ka ba? Hindi, tol. SF. Para makahit. Pwede, no? Actually, tama yan. Si Axe. Isa sa mga rare heroes na bukod sa makunat na mataas pa yung armor kapag nag-call. So, Shadow Pin dito, meron siyang Presence of the Dark Lord na maraming hindi seconds remaining. pumapansin. -6 yan, boy, AOE. Para kang may 5 libreng, seconds tawag dito, remaining. libreng AC. Templar Assassin. Yan. Dire Si Jaco team daw ban. live nanonood ng Mineski. Siya daw spoiler ng Mineski. Live nanonood sa Mineski. Pero sa totoo na kahit nanonood din. Hindi ko naintindihan, tol. Ayan. Boss, naging may chance ba na makalaro ng Mineski ang ihom? Tol, hindi lang basta 10 chance. seconds Sila yung huling remaining. makakalaban ng Mineski sa buong 5 seconds qualifiers. And remaining. uy! TA ni Bimbo, mga kaibigan, inilabas na po ng Mineski. Reserve Gusto nilang time. makipag-saksakan dito. And
SF versus TA is actually a pretty, tawag dyan, consistent matchup na nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi ito lang naman yung mga paboritong mid ng mga Pilipino eh. Queen of Pain, PAC, TA, SF. Yan. Tas nung dati Mirana, lahat ng tao nagmi-Mirana. Ganyan. Kaya anyway, tingnan natin kung ano mangyayari. Guys, sabi ko nga sa inyo wala mang i-spoil kasi talagang mababan kayo ni Mubot. Ayun na, umi-smile na si Mubot. Di ba naririnig ng Mineski ang cast nyo sa taas? Parang Chinese, blank. Una sa lahat, 6 minutes delay kami. So, habang nag-uusap tayo ng kanilang drop, naglalaban na sila sa taas. Pangalawa, second floor, one floor ahead, tas medyo malayo pa sila sa akin, magkabila kami ng side. So, zero, tas nakasara pa yung pintuan, so zero chances of them hearing us. Pa kami, audio-visual tong room na to eh. So anyway, banning Lina in verse. Why? Support? Lina Ogre? Is that a combo? Pero siguro attack speed ang kinatatakutan ng Sidek dito samantalang Earthshaker ban Team pick. ng Mineski. Pero ang ganda ng sagot ng Sidek eh. Eddie Sand King. So now we're seeing a medyo greedy strat coming in from CDEC. Offlane Clockwork. How would it fare against Axe? Medyo respect initiation na naman po ang mangyayari dito for Gigabyte Mineski. Either sila ang mauna or magpauna or uunahan nila itong CDEC. And I guess kailangan lang mauna eh. May Sand King dito. And Zeus nga! Aba! Ban na! Ibaban na! Yung nagsabi ng Zeus. Ito na. Control F. Zeus. Mubot attack. Ha? Hindi. Di ko alam. Paano mo mag-ban? Si Mubot naman eh. Si Mubot na ang bahala eh. 'Di ba? Wink wink. Ayan. So, game na po mga tropa pips. Ayan. So, ayan nga. Sabi nga ni paring stop 322 movement. Beyond the schedule to. Please no spoiler Rino. Kappa Rino. Sino ba nagpausan yung mga Rino na yan sa Twitch chat? Daming alam eh, no? Yung nag-isip nun. Hanapin mo na lang. Hindi ko rin mga alam eh. Control F mo na yun. Sige. 10 seconds remaining. Wag na mag-spoil ha kasi si Mubot online na. Kakauwi lang. Mubot na ito. Pero anyway guys, present tayo sa laban. Sana excited na kayo kasi ako excited na ako. Whoop! Inayos ko lang. Okay, so far so good. Ayan, game. Okay, ito na po mga kaibigan, Mineski versus CDEC. So, Bimbo versus Maybe. Tingnan natin kung sino mananalo dito. Kung mako-call me Maybe ba ang Mineski o baka naman magkapuntos na sila sa wakas. Anyway, pakita lang natin mga players ngayon. Jay, as Templar Assassin na napakapangit ng set. Alam mo to yung pinaka-ayaw ko na set eh. Mukha siyang Darth Vader na ewan. Ayan. Tapos, Owa as support Zeus. Yamaguchi dito, Axe na naman po tayo. Then, RR would be on Ogre Magi. And, Polo is Troll Warlord. Sa kabilang side ng mapa, mga kaibigan, itong si Q ay Skyrath Mage. Mikasa, the stand-in as Juggernaut. Itong si, Garder as a Sand King. Itong si, okay, may Chinese na naman ang pangalan. Ano kayo magandang pangalan? Ano magandang pangalan sa Chinese? Basta. Mami, pero tumami si Bimbo na naman po magkakahulihan. Natulak ng kanyang mahiwagang cogs. Nalawid ba dito yung Yamaguchi and Company? Mukhang hindi. The battle begins. Hindi nga. Ayan, ano ba? Yung mga nag-tune in ba dito? Hindi talaga nakakaintindi ng ibig sabihin ng Beyond the Schedule. Late po kami ng 6 minutes guys kasi watch mode lang kami. Hindi po kami lobby. Pasensya na guys, kaya please wag kayong mag-i-spoil. At hindi na first blood si Bimbo dito, munti ka na siyang mapang-abutan. Buti na lang umatras. Itong si paring Bobeams, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Ayan. So, support Zeus, sino nagpauso? Tanong lang. Sino nga ba? Hindi ko alam eh. Tawag dito, basta parang naisip lang nila nung na-buff, nabago yung kasi. Pero anyway, dito na pag-tripan, hindi atras siya. Hindi to support Zeus. Parang nagbago sila ng isip mga kaibigan. Kasi Jungle Yamaguchi, ito naman po tayo, nag-i-stack siya dyan sa taas. Pero mukhang itong, kalangitan, nabubugbog, umaatras na lang siya dito. Wag muna siya sana dito, mapagtripan.
He's just gonna go rotate and finally placing an observer ward. Kanina pa to hinihintay eh. Medyo late lang ng konti and he has zero chance of actually placing it here kasi nakapwesto na yun. Prente ang CDEC sa may top lane. Samantalang how's the matchup between Jay and Maybe? Lamang? Ay hindi, pantay lang sila ngayon so far. Pero outrange kasi ni SF eh. Si TA dito. And TA is just banking on Psyblaze to be able to harass the hell out of SF. Sabay baba naman, Polo, kamusta naman ang buhay niya dito? Clockwork, medyo nagbabagsak ng mahiwagang rocket flare. And he's at level 2, which means na medyo nahirapan natin si RR na makontrol ang lane para hindi siya mabigyan ng dito, ng XP. And anyway, rockets would be used para lang makita tong At kita niya si Yamaguchi, sabi niya, "Oy, Yamaguchi, kamusta? Anong ginagawa mo dyan?" At si Bimbo dumadavay! Muntik na. Ayan. So anyway, yung support Zeus kasi nangyari yan dahil sa nabago, 'di ba? Nagkaroon ng buff dun sa Lightning Bolt. Ngayon pwede mo na siyang i-cast sa area. At si Bimbo, mga kaibigan, isang tira na lang, Jaipots, first blood para kay Maybe at namatay si Jay dahil dito, move-bot attack. Yeah. Ito yung nagtatanggal ko na. Sinabi ko kay move-bot, sasabihin ko ba? Iisa-isahin ko. Oo. Galit na ako eh. Beast mode. Ba't akala mo nagjo-joke ako na sinabi kong baban si Mubot? Anyway mga kaibigan, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Bago Gil Cransett nga ng pangalan itong isa. Kasi gusto ko rin malaman eh, curious ako eh. Pero feeling ko tatawagin ko na lang siyang para unique. Tatawagin ko siyang Clockwork. So anyway, yeah, this is kinda ironic. Hindi pa ako usually sa matchup na to, TA versus SF, lamang si TA eh. Kasi meron siyang sustain thanks to refraction. Pero tingnan mo, ang tapang mabis, call me Maybe, minamando itong si paring Bimbo. And Bimbo is actually fighting back. And with the creeps on his side, medyo nawala ng buhay itong si Maybe. No bote though. Nasa courier pa. Jay, kamusta? Dala niya ang kanyang T-bots. And I can hear, call. Ayun. Umikot-ikot si Yamaguchi dito. And I think this is a pretty much good game para sa Mineski in this early stages of the game. Yung si Deck pareho ng game plan eh. Farm lang muna. Sun King dito would be stacking and trying to get his Blink Dagger as fast as he can. Si Zeus lang naman problema dito, trying to de-ward. Kita ba niya? Nakita niya. Ayan, pero pining na kaagad. Sabi ni Q, pagtripan, pero level 1 lang siya. Sayang. Bagal eh, wala pa siyang level 2 for concussive shot. And marami kasi nagkakamali diyan eh. Marami naglalaro ng Skyrat Mage, nilagyan nila kaagad yung kanyang second skill. Pero minsan mas optimal na Arcane Bolt lang muna for harassment purposes. Jay securing this Regen Rune at walang choice kundi si Ogre. Grabe ang map control ngayon ng Minesi mga kaibigan, pero ang sacrifice doon, mamatay. RR 2-0 na po ata. SF getting another kill. Happy birthday para kay SF. Parang pinadali lang ang buhay ni Maybe dito ah. Usually, SF would be having a hard time snowballing against a lineup that can involve powerful initiations and punishments. PA dito. Aba, kaya nga to may Psionic Trap eh. It's a trap gaming ito as well as Ogre Magi. Kayang-kaya mang bulas kung nag-roam siya. Pero hindi siya makaroam. May kaso mga may umatake nito. Ginamit yung face boots. Hindi niya gagamitin ang kanyang spin. Ito na Blade Fury coming up online. Boots lang ang puhunan ni Owa dito at isang taga na lang. To go. 0-3 mga kaibigan. Mineski. Hindi ngayon intro boys, pero mukhang wala ata silang na-i-play sa cassette ngayon. Talagang wala eh. Alaws. And now si Deck even killing Polo. Hindi ko na nga nakita yung off-screen. Namatay si Polo off-screen mga kaibigan. Talaga tong si Clockwork ay bumabanat ngayon. Kaya so ito tingnan, Yamaguchi trying to do something. The stun would be there. Call! Online, spinning. Ito yung spin na rune ng patay ni RR. Hindi, Yamaguchi will be taking him down. So finally, 1 kill para sa Mineski. Grabe, lahat ng course ng Mineski namatay na. Once si Bimbo. Once si Owa. And once din itong si paring Polo. So what a disaster for Mineski this early on in the game. Garder, nag-rotate sila ngayon. Finally, SF would be taking this camp. Hindi pala to stack. Grabe. Okay. Okay. Tawag ko na. Sige, salamat paring oh no, the egg.
Itawag ko na lang sa'yo si Dire's bottom Clock9. tower is under attack. Pwede. Maybe, securing this rune. Tingnan natin kung anong swerte ang makukuha nila dito. Bounty lang sa kabila. Haste for Garder. Oh no! RR dito getting staninid. Pero parating ang kanyang tropang si Yamaguchi. Mas mabilis nga lang maglakad ng Scorpion dito mga kaibigan. Level 5, level 3 Sandstorm. Oy! Hookshot made mga kaibigan. Yamaguchi getting caught unaware. Smoke Sandstorm. Pero nakapag-fall ka agad mga kaibigan. And there goes the Burrow Strike. Killing Yamaguchi in the process. At hinahabol si Glock 9 dito. Ano na ginagawa? Secret. Nasa ng RNG. Walang RNG pero okay lang. Bimbo will be taking Radiant him out. structures are fortified. Ang galing mga kaibigan. Hindi na po 3-0. Natapos na ang araw ng 3-0 sa buhay ng Mineski. Radiant's top tower is under attack. The score is now 2-5 sabay DC mga kaibigan. Wala nang bago dito. Alam mo, hindi to laban ng Mineski sa DAC kung walang madi-DC. Yan. And Polo and Yamaguchi. Ayan, both getting DC'd. Alam mo, okay din tong ginagawa ni Clock9 eh. Kasi talagang kahit offlane siya, tapos kahit ang una niya nilagyan Kags, nakakuha siya ng magandang farm for some reason. Hindi naman farm, magandang XP eh. Yun yung problema kasi. Since Mineski run a very greedy lineup, babysit lang ang role nito ni paring RR. Hindi niya kayang mangbulas harassment. And that's what you need to stop Clockwork from actually getting some farm and XP. Kailangan, hindi mo siya mapalapit. Nung alam na nila nakita nila dapat ginamit kaya na ni Clockwork yung power cogs, boom, natulak si Bimbo. Dapat ang sinabi nila kay Ogre, hoy, tara, bulas mode. Lagay ka na kagad ng ignite, batuhin mo na kagad ng molotov tong si Clock9 para hindi na makalapit, di ba? Wala lang, kung sa akin lang yun kung ako lang yun. Pero I guess talagang masyadong magaling lang si Clock9. O nga, Disconnection Asian Championship. 'Di ba? And so far tawag dito OWA dito, nagi-struggle din kahit solo flight lang si paring Mikasa. Kanina nandito siya dinaan sa Facebooks Gaming and he died. Tawag diyan, hindi ko alam kung parang Mineski is just all over the place kaya to the point na parang wala silang centralized plano sa ganitong klaseng senaryo. Samantalang ito namang Chinese, parang just another day in the office. Yan, sobrang easy lang para sa kanila. Ayan, sana daw inalagaan si Zeus. Well, ako, opinion ko, dapat nga, na lang nila dapat offlane axe. Ay, hindi rin pala kaya, hindi rin kaya. Well, gusto talaga ng Mineski pangatawanan yung yung jungle axe. And I guess it would work. Ayan level 5 na siya ngayon, 6 minutes in. Patingin nga ng mga items nila ngayon. Boots. Wala pang masyadong big item para sa Mineski. Samantalang ganun din naman ang case sa CDEC. Ang pinaka, lang dito, noteworthy tignan, itong mahiwagang morbid mask ni Mikasa. I guess that's it. Naghanda. Nakita ko may bumili ng dust. Para kay kaya yung dust na yun? Para kay TA yun, malamang sa malamang. So, we can expect TA getting ganked sooner or later dito sa larong ito. 7 minutes in, patingin niya, kamusta naman ang score natin. Mikasa is leading sa last hits. That's not to mention, nakakuha siya napakagandang kill. Bimbo dito, 1-1 ang score, tama ba? O 1-1. So medyo humahabol ng konti. Top 3 si Bimbo dito. Next in line is actually Polo. Despite dying, nakakuha ng maganda-gandang nakakuha naman ng maganda-gandang free farm. And look at this build, not even getting points on Fervor, maxing leveling Berserker Sage at level 2. I don't know if this is worthwhile. Alamin na natin to kung yun na ang mangyayari. Ops, nagpiping mga kaibigan pingers. Para kanino kaya to? Kasi may bote nga pala si Clock9. So ito mga po, wag ka dyan boy. Scouting, nakita nila, papasok ba dito si Clock9? Tignan natin kung aabante siya dito. Nakaabang, sandwich siya ng Mineski actually, RR. Posing in, ito na po ang post na play pero hindi. Papatakbo ang galaw ni Clock9 dito. Huli si RR, mamatay siya pero okay lang. May bit-bit sa impyerno siguro tong si Clock9. Nasa ng call, hindi na kailangan, nasa ng pukpok. Hindi ba pukpok na silence pero finally there goes the Calling Blade.
slope para kay Q. Nahuli siya dito. Naku po! Garder! Nice stun. Burrow strike saving his ally almost. Pero humabol si doon. Si Polo. And now everyone is actually fighting. Sumasama na si Mikasa. Hindi man na nakapag-cast ng Omnislash. Bumalik! Nagbago isip! Mga kay, nagbago! Bakit? Ba't siya bumalik? Lag ka rin ba? Lag ka rin ba? Chinese ka na, ba't lag ka pa rin sa Perfect World? Ba't ka bumalik? Isang lapit na lang. Kasi siguro alam niya, na-anticipate niya na makakapag-meld itong si Templar Assassin. But I guess it's a precariously safe move coming in from CDEC. Very unlikely. Kasi lamang na lamang sila eh. So far, dun sa mga nangyaring engagements, if Mikasa actually engaged and go for an Omnislash, doesn't really matter if Jay would go meld kasi iikutan lang niya sa muka. Pero ganun talaga mga kaibigan. Bakit daw walang sound? Aba, ano ko, malay ko. Lakas na may volume mo. Wala daw sound eh. Wala akong kinalaman dyan, boy. Inosente ako. Okay naman, di ba narinig naman? And anyway, Mikasa farming in the jungle of Mineski. Ganun siya katapang. Ito na! Nasa na! Ilabas mo na ang laser sword! Hindi, mga kaibigan. Maelstrom coming in from Mikasa and he has no choice but to fend off and run away. Naku, ito na mga kaibigan. Bumpanes! Wow! Lubog kagad ang mga tala mga kaibigan. Isang kidlat lang mula kay Zeus. And Jay would be killing Mikasa in the process. Uy, tinamaan ba ng Chako? Tinamaan ba? Hindi tinamaan ng mahiwagang magic. Radiant's top tower is under Munti ka na attack. po mga kaibigan. But actually, I was expecting something to die. Pero ganun talaga mga kaibigan. May bolinkers lang talaga. Oops, sabi naman siya naman. Oy, calls mo ka! Hindi, kinita na lang mga kaibigan. Nasa ng pupukpalayok. Di makapag-cast kasi natatamaan ng Padres. And there goes the wonderful ult. Coming in from maybe. Pero mukhang wala na siyang choice kundi tumakbo. Nice cogs though. At nakita mo yung galawan ni Jay doon. Dumaan sa may gilid. Sexy. Uy, nakol pa at napag-good game. Well played sa dito, Paul, mga kaibigan. Trash talk na ba ito? Nasa ng trap. Pero mamaya na mga kaibigan, there goes Hand King. Ito na po ang epic center. Lumindol na, and there goes the Omnislash. Finally, we're gonna see Omnislash in this early on. Kahit wala pa siyang level 11, I think. Oh, wala pa. Grabe. Oh, ilang slashes lang yun eh. 3 jump, pero at least it was worth it. Para dito sa Sidek. Mineski tried to actually go for snowball play. Ang problema, abanger system ang Sidek para sila naglalaro ng assault fire. Andito lang kayo na si Sun King. Sabi niya, may team fight? Okay. And grabe, well-met yung pagpasok dito ni Gardner kasi sakto din yung paggamit ng silence para kay Bimbo, and that led to a very amazing Omnislash opportunity kahit level 1 lang. Kamusta naman ang ekonomiya natin sa 1.5k para sa Sidek? Okay, not bad. And 2k XP advantage. Oh, yan, bumaba na ulit. Mga 2.5k XP advantage para sa CDEC dito. So, kahit naman anong mangyari, parang nasa safe cushion ang dito. Ang Chinese team. Ops, tatamaan ba ng pero medyo scouted lang ng konti. Ops, gumamit na ng smoke. Sino kaya ang gusto nilang makita dito? Pero hindi, mabibreak na! Stanini! Nagbago ang isip ni RR, mga kaibigan! Isang stun na yun eh. Naku po, wala pang multitask. Napakamalas. Okay lang yung mami, humabol na si Mimi. Ang bilis maglakad! Ang bilis maglakad! Holy shirt! Nagtitipi na lang mga TV sa mukha. Nakabelag pa. Itong si RR and Call Me Maybe actually having that haste. Pero to no avail kasi nakatakbo din si Kuya RR mo. Pero anyway, tower will be going down. And I guess this is for Sidek. Sabi nila, it's time for the snowball. What will you do, Yamaguchi? You have the blink dagger but no allies on your side. Hindi, ito na tumitipin ng iba. Owa, handa ka niyang ulito. Blink in call! Sa isa nga lang. Dapat sinama mo na si Call Me Maybe, pero kailang Mikasa is their point of target. There we go. Yamaguchi is dominating slow. Trap would be triggered at walang choice si Maybe kundi magpaputok. Hindi na nagawa. Na-slam dunk siya dito ni Yamaguchi. Mega kill and even a double kill for him. Gardner, nag-smoke! Pero nabuking ni Gardner, mga kaibigan. Si Ogre lang ang nahawa at saka si Jay. Dapat nakagad yan ng Mineski eh. Dapat nag-blink in opportunity. Pero I guess that the problem was Yamaguchi was a little bit tawag dyan, waiting for his other allies to move in. Blink in call. Ito na po mga kaibigan para kay Q. Gardner na dito on his side. Blinking in and that's done though.
wasn't able to stop that on-point aggression from Mineski. So it's just a matter of one click. There we go. The comeback siya, pero hindi na pala. Nahuli ng Cogs, and there goes that Omni slash Cloud Strife is in the building right now. Triple kill for Mikasa. Ackerman. At hindi ako nanonood ng Shingeki no Kyojin, promise. Hindi ko alam. Aware lang ako sa mga pangalan ng characters. So here we go with the push. Patingin ng fight recap. Hindi ko na-click! Oh, what a disaster for the caster right now. Wasn't able to click that fight recap, but the tower will be going down for Mineski. Dire's top tower is under attack. Yung call tapos backstrat yon para mapunta yung kalaban sa kampe. Ano? Ano? Teka lang ah. Teka lang, babasahin ko lang ulit. Yung call tapos backstrat yun para mapunta yung kalaban sa kampe. Wow. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, dapat si RR nag-stun muna bago pumasok si Yamaguchi at mag-call. Kasi patay na dapat yung SF kanina dito. Ang nangyari, umatras, nag-back si RR. Yun yung sinasabi ko. Nag-back si RR, imbis na inistan na lang niya, parang natakot siya. Kaya nga si Yamaguchi naiwan sa may core, no? Naiwan sa may sulok. Pero okay lang naman kasi Achilles, di ba? Radiant's bottom tower is under attack. Yun. Oh, si Mikasa yung sa newbie. Yun yung manager talaga ng newbie. Salamat naman. So anyway, saan daw makikita? Coach na siya ngayon ng LGD. Okay, pero anyway, nakita nila si ano dito. Ay, hindi. Akala ko. Tingnan mo, sobrang excited kong makita yung gank ng CDC. Akala ko gank nila si Maybe, kakampi pala nila to. And anyway, saan daw makikita yung replays? Ano po, Mineski TV channel sa YouTube. Habang mga kaibigan, Garder dito, meron na siyang Blink Dagger na and Arcane Boots. Ito naman si Skyrath Mage, ito lang ang kalungkutan items. Boots, Sentry Wards, baong tubig, at saka Magic Wand. While RR dito, mas malungkot pala. Tingnan mo yung item niya, Boots, Sentry Ward, Magic Stick, at saka Yossi lang. Grabe mga kaibigan. Owa dito, may 4 staff and Arcane Boots. Not really the best item for ano may. Pero oy! Huli nila si Garder! There goes the slow, blinking in. Gumamit na ng ulti R. Where's your stun? Sandstorm, pero may Sentry Wards. Good move from Mineski, and now Yamaguchi actually moving forward. Sabi niya, gusto ko ng Anghel. Asa na yung Angel na yon? Gusto ko ng Angel. Pero hindi umatras. Blink in. Hindi na slow. Oy! That timing window though. Yamaguchi. Parang hindi lag ang problema. Nag-tipish, nag-blink in siya sa enemy territory. Binigay niya ang unstoppable niya sa kalaban, and Juggernaut is happy to oblige. Sabi niya, thank you sa pasalubong mo, Yamaguchi. Salamat sa extra rice. That's like 500 Dire's gold. top tower is under attack. Grabe, kasi naman kung si Yamaguchi nagbibida-bida sa tabi ng Torre, di malamang 1 TP away, parang na Cebu Pacific doon ng Mineski. And now they're looking for maybe. There goes the sun, wala man lang kahit isang tikas dito. Jay, nice utilization ng kanyang med strike. Nagbagong isip, gusto niya si Q. And the chase is on para kay Maybe. Pero sadyang tunay ang Diyos nito ni Maybe. Naka-haste na naman po. At naka-aegis. Oh, tama na ko pala ng aegis. Tama na ko na pala si Dosha. Pero mamaya na makabigay si Bimbo dito. Pinagin naman si Mikasa. Nasa na, oy. Medyo huli dito. Ang ganda ng Cogs. That Cogs placement though. There goes the Requiem of Souls. Double kill for Maybe. And nasa na hook shot. Wala pa. 40 seconds for Bimbo to use it. Grabe. Pati nga ng net worth, grabe, 9.8, 9.9 even for Mikasa right now. So yung coach ng LGD, gumagawa mga kaibigan, ganun, manager coach, manager coach, nagapitbit ng Gatorade. Samantalang, sana ganun sa Pilipinas. Anyway, may si Jay dito na huli. Bimbo getting locked down. Saan ka pupunta na padaos to? Salamat sa tulong ni paring Owa. Sticking up to his teammates, but isang kill si Maybe. Abutin mo! Hindi mo na apo. Mabagal maglakad mga kaibigan. Si Zeus ang ikli ng paa. Dire's top tower is under attack. Sayang! Mali-detect ba ng missile ni Glock 9 yung smoke boss tank? Hindi po.
Oo, Hero lang at saka Torre, correction. Hero and Towers would be able to detect the smoke. And, ayan. Ha? Torre din. Ang nilalabas, matatanggal yung smoke. Kasi, edi sana, ang dali-daling mag-davay, di ba? Kapag ganun. Madaling mag-davay ng tower. Makakapunta ka ng proximity ng tower range, tapos pwede mong pukpukin yung kalaban. Kaya, yun yung ginawang fix ni Ice Frog. Edi tower na rin. Ganun. Yamaguchi, mga kaibigan, TP out. Pero, late reaction star itong si Glock 9. Ang bilis mong mag-wrap. Pero pagdating sa hookshot, medyo late ng konti. Sayang naman. Ano daw item ni J Boss Denki? He's going for a... What ganun? Ito talaga, nawiwirdoon talaga ako sa parang ganito din yung ginawa ganito din si Jaco eh. Hindi kayo lamang, pero ba't ka magbi-blink? Wala kang DPS, wala ka namang i-burst dyan. So, kailangan mo ng at least deso, tapos siguro, yan, tama yung Yasha eh. Pero let's see if this item would play good sa ganitong klaseng scenario. Hindi naman kasi ako, hindi naman ako pro. So baka naman merong iniisip may hidden agenda si dito si Bimbo, pero if I would be playing TA right now, I would be going a little bit more safe. So Desolator would be my prime choice. At binabackdoor na lang itong CDEC ang Torre, mga kaibigan mo, hindi nagbasa ng patch pero hindi aware naman sila. Hintay lang yung clips ng konti and there goes the second tower. Tier 2 is down for Mineski's mid. Pero oy, bakit ka nandyan boy? Ang daming tusok. Mikasa, umikot na mga kaibigan. Blade Fury, chasing Jay. Oy, tumatry ka pa makapag-jukes to go. Yan, tinaga ka na lang tuloy. Unstoppable streak. Para ito kay Mikasa ng harap mga kaibigan. Itong si Bimbo ay nakamantas tayo ng Mask of Madness. Ito si Juggernaut. Holy shirt. Ang labo daw ng stream. Aba, baka mababa yung quality nyo. Sa akin naman, malinaw. Refresh nyo guys at saka huwag nyo masyadong low quality. Diba? Baka naka-low. Yan. Yan, si Jaco kasi panigalaro siya ng mga ganitong klaseng heroes like TA. Inuuna talaga yung Blink Dagger. Hindi ko alam kung bakit. May dash blink. So I think it's a trend for Pinoy mids to go for more ballsy items kaysa naman yung mga safe. Pero ito mga kaibigan, Siga trying to do something here pero nagpo-push na talaga ang CDEC. Ang ganda ng timing windows nila eh. Pag alam nila na naka-farming mode ang Mineski, nagpo-push na sila. Nagsasama sa mga techniques sila at ngayon walang choice ang Mineski kundi tapusin ang kanilang farming phase and go for the defensive. And that would lead to more kumbaga na sa shutdown ng kanilang pagfa-farm. Kamusta naman si Secret dito? Still far away from his BKB. Pero around na lang 800, ata mga 700 gold. Para mabilis na niya kanyang pinapangarap na blocking bar. J dito. Okay, medyo stand. Kanina pa yung item niya na yan. Ito, naka-staff of wizardry. Si Ogre Magi. So, nangangamoy nangangamoy Force Staff. Yamaguchi, Blink Force. Ano to? Akala niya ata Batrider yung gamit niya eh. Huy, hindi yan Batrider boy. Axe to. So, no, sumakit ang likod ko. No Blade Mail, not even a Vanguard on Axe. Pero talagang ibig sabihin nun, ganun ka-threatening yung cogs. Kailangan niya ng mass force para makapagtakbo-takbuhan sila. Isus dito, bumili ng point booster para makabuo ng Aghanim Scepter. Okay, nakita pa rin pa. Sa kabilang side naman, kamusta sila? Smoke Gang coming in. Hindi kailangan ni Skyrat ng item. Tranquil Boots lang. Mikasa dito, Shadow Blade pa. Aba, Pub Gaming po ito. Gem of True Sight and Blink Dagger for Sand King. He's gonna go chase someone else here. Oy, magkakakitaan na. Fancy beating me. Oy, gagamitin naman niya. Hindi! Naunahan ng Sentry Wars. There goes the cogs. Pero I guess this is still a disaster for Mineski. Gumamit na ng lahat, binagsakan pa ng epicenter para lang cool tignan, and there goes the 5 kamote. Naunahan na ng Mineski eh, pero parang kinabahan mga kaibigan, parang sila, kulto de gulat. Narinig ko, ginamit ni Juggernaut yung Omni Slash, pero dahil nga na-scout agad ng Sentry, either I think natamaan siya nakidlatan, or kinancel niya talaga, hinintay niya muna yung kanyang team. So anyway, this is a free rain tower for CDEC, not to mention the racks. Ito na, wasak mga kaibigan. Easy.
Radiant's top barracks has fallen. Oy, busy pa. Yun nga yung sinabi ko. Ano ba yung sinabi ko? Yun nga 4-stop dahil nga sa threatening si Clockwork. Ano ba sinabi ko? Ngayon, yung mga hindi ko alam kung itong mga nakikinig sa akin, nakikinig ba talaga o ano, baka delay kasi. Hindi lang narinig nung sinabi ko na na kaya halos 5 4-stop ang ginagawa ng dito ng Minesi kasi nga threatening itong power cogs ni Clock9, 'di ba? 'Yun yung sinabi ko kanina. Ayan. So easy lang kayo guys, wag na kayong mag-all caps. And now, grabe yung grabe yung ginagawa talaga ng CEDC eh. Kahit anong mangyari kapag talaga kapag naunahan ka ng initiation, minsan yung Axe wala rin siyang magawa, especially nung wala siyang kahit man lang blade mail. So no parang bulas factor. Axe is just parang kumbaga pang call lang siya. Tapos after call hindi na siya no threat na siya eh. Malakas lang siya kanina nung nadahak tuloy ako. Malakas lang siya kanina nung medyo early pa at malalambot yung kalaban. Ayan. Mahina daw Pinoy, sabi sa Beyond the Summit. Hayaan mo sila. Ano ba naman yan? Ganun ba kayo kabalat sibuyas? They have the right to say things, di ba? It's free speech, guys. O kayo din naman sinasabi nyo, di ba? Bobo Russians, ganun. So, pantay-pantay lang yan. Huwag kayong masyadong agitated. Yan. So, kamusta naman? Okay na. Gina daw. Finally. Pero kung wala na sila magagawa, Raxes are already down at uikot dito ang CEDC. Sabi niya, tara, let's seal the deal. Punta muna tayo ata sa top. Hindi, Roshan ba? Roshan is still not up, pero scouted yan ng ng Mineski, so alam nila kung ano mangyayari. Hindi, score ng game. Kung 1-0 ba o 1-1. First game pa lang to. First game pa lang. Yan, easy ka lang. First game pa lang po ito guys ng gabing ito. So mamaya-maya, hindi na. Tingnan natin kung anong mangyari dito mga kaibigan. Pero looks like the situation is pretty grim for Mineski. How is it? 14K net worth advantage. Kamusta naman para sa Mineski mga kaibigan? XP wise, I think it's the same deal. Or tingnan mo. Grabe. Hindi. Oo, ano mangyari to, Jay, mga kaibigan, talagang farm lang ng farm dito. Pero talaga, kahit ano talagang mangyari, commendable talaga yung farming, farming ability ni paring Bimbo. Talagang hanga ako dito, alam mo, kung sakasakali, hindi ako dito eh. Hindi na makakapag-farm ng ganito kabilis. Medyo nganga ako. Pero talagang si Bimbo, sabi niya, concentrate lang ako. Samantalang si Maybes, talagang solid. I think, dapat you need to watch out for this kinds of teams. CEDC mga kaibigan. Oo nga, sabagay kasi sabi nga sa akin, itong CEDC, dumudurog ng e-home to. Dinurog nila yung e-home 2-0. And Mikasa actually scouting Jay dito. Pero sabi niya si RR na lang. Nakabasher na po si Mikasa mga kaibigan. So malamang ito na po, nilabas na ang Omni Slash Beyond Godlike na si Mikasa. Grabe talaga. Ang dominance ito ng CEDC, the score is now 14-25 and I guess hindi na titigil dito ang CEDC. Sabi nila game na, tara balugbugan na ito. Look at the items right now for maybe not even an ounce of pure damage item. Lahat utility, Manta style, BKB and mechanism. Very different from how Pinoys play SF, which is usually utilized as a pure DPS hyper carry. So dito mga kaibigan, CEDC respecting the fact na sobrang ahead sila sa laro. So they're just gonna play it safe. Aegis will be taken into possession. Tapos ay presuming time na para mag-push. Denki, wala ba si Johnny? Nasa to? Denki, wala ba si Johnny dyan? Wala si Johnny dito. Si Johnny po mga kaibigan ay nasa G-Guard ngayon, nasa stand-in. Silang kayo. Tama yung sinabi din yan tama yung sinabi ni Mark SG14. Hindi naman sa, calculative sila in a sense na very systematic yung kanina. Very Chinese. Very Zen. Hindi bida-bida. Tapos, nanunulit na ng oportunidad. Kaya na, di ba, na 0-6 sila?
Ay, hindi. Sila pala yung ng bulas kanina. Pero kayo na kahit medyo nakakambak yung Menesi, hindi nawala yung cool nila eh. Biglang bawi lang sila dito. They are appreciating the advantages of their heroes and playing with their strengths. Hoy! Binadaos-dos pabalik si Yamaguchi. Mikasa actually using his Manta style. Radiant's bottom tower is under Hook shot attack. already used. So, medyo wala nang initiation na Sidek dito. Pero don't forget, meron silang Sand King na nakaabang lang. All Radiant's ults top are up barracks are except under for attack. Zeus and Clockwork. Pero tumakas na! Double call! Finally! Pero let's see if they can kill Gardner. If they can kill him, no damage. Ay, naku, sayang. Nakadaus-dus pa rin. Itong si Sand King. So, kung napatin nila si Sand King, no epicenter eh. Wala silang kakatakutan. Hindi masyado. And they can Radiant's actually bottom zone tower has into, fallen. to maybe Radiant's bottom barracks are under or attack. even Mikasa, pero wala na silang magawa mga kaibigan. They have zero options left. Link in call para kay Mikasa, sabay 4-stop para hilahin sa kakampi mga kaibigan. Good move coming in from Yamaguchi, but that strat only works kung medyo early game na. Tapos na mga kaibigan, play ng mga ganung klaseng Radiant's flash bottom movements. barracks has fallen. And now, Secret actually facing the fangs of May. Pero ito, napukpok! May Aegis, don't forget, Yamaguchi posing up. Pero talagang malaki lang ang damage ni Mikasa beyond godlike na po. Doesn't even need mana Radiant's anymore. bottom barracks are under attack. HP lang at saka yung kanyang healing ward eh, sapat na. Has fallen. Healing ward lang, sapat na. At ito na mga kaibigan, diretso na po ang push. Pumasok pa si Stick na nagpresenta mga kaibigan, Yamaguchi, susunod na rin. Saya pa ng kanyang mga ka-teammate. And Mikasa actually dying in the hands of Owa. Pero ano naman yun mga kaibigan, tingnan natin kung makakapag-comeback sila dito. But I guess this is a tall order for Mineski right now. Look at this. 4 towers still up for the outskirts area of CDEC. Radiant's middle tower is under Kaya attack. mahirap to mga kaibigan. Sobrang hirap. O maybe mga kaibigan, split just in the nick of time bago siya tamaan ng Meltag. Gardner, hindi nakagamit ng kanyang epicenter. Pero sino pong nangangailangan ng epicenter kung ang taba ng SF ninyo? Mega kill for maybe. And I guess this is the end for Mineski right now. The Radiant proverbial structures are name fortified. in the proverbial coffin of Mineski. Dire-diretso pa mga Radiant's kaibigan. middle Push ng push tower po mga is kaibigan. under attack. Sobrang dominant ng mga Radiant's Chinese middle teams tower ngayon. has fallen. Really thing to watch out for. Kailangan makuha ng Mineski yung kanilang momentum nung kahapon. Medyo nasira kasi nung uli nilang laban na 0-2 sila. Last yung latest game nila before yung sa before yung sa BG, yung sa Big God. Kaya feeling ko yun yung naging yun yung parang sumira sa kanilang momentum. They were actually having their spot up and running. Pero ang problema mga kaibigan, sadyang nakakainis lang talaga kapag DC ka ng DC. Pero yun mga kaibigan, sabi sa chat, kaya pa yan. Let's see if it's true. Oh, Jay mga kaibigan, getting caught unaware, pinaliguan ng mga skill. May hook shot pa, hindi nga lang tumama. Pero ito rin, tawag dito, Cogs. Actually, that was a good move coming in from Polo, activating his BKB just in the nick of time. Pagkahuli sa kanya. 4 staff out for Jay, and then in goes Troll. Hook shot mate, tumama ba mga kaibigan? Owa dito, sabi niya mamando ako, wala nga lang akong mana. So nira-right ako ni Baby. Ops call coming in. Pero gumamit na po ng Omni Slash and Secret would die in the hands of Mikasa. Ispa, Pumpanes mga kaibigan na Beast Blade sa mukha. Double kill for Mikasa, and I guess that's it. Baby is unstoppable, pero wala tayong pakialam dyan. The Raxes are going down for Mineski right now, and they need to do something. And that's number 1. At napa-GG na lang sila dito mga kaibigan. Wala na daw talaga yan. Wow. Radiant's middle. Radiant's middle. Dire victory. What a game. So sabi nga daw ni Makes You Suffer, dapat daw inilagaan si Zeus eh. Kasalanan naman pala eh. Ayan. So ang ano ko kasi dito, masyadong nga silang natatakot sa Cogs. Good strat. Pero kung nakuha nila yung 4 staff as early as possible, siguro mas magagawa nila yon. Yung ganun, yung ika-cog out nila yung kakampi nila. Pero ang problema nga dito, medyo late na naging online yung ibang 4 staff. Naging hindi na masyadong priority yung Hindi na masyadong ang naging threat si Clockwork eh. Okay lang na maitulak yung kalaban kasi binubulas na lang ni Maybe.
'Di ba? And Juggernaut is always hanging in the corner. Meron pa siyang Shadow Blade dito for mobility. Talagang hindi to outdrafted eh. It's most likely outplayed lang talaga sila. Talagang yung wala akong masabi pagdating talaga sa Chinese teams. Kaya ang nakikita ko na lang na silver lining dito for Mineski is they're getting this much needed XP. Magandang baon din to pagdating ng panahon.